Okay, sa magandang gabi po mga kapatid. Tayo po magsimula na sa ating pulong panalangin. Tumayo at buksan ang ating panalangin. Dito po sa Matthew 26 verse 40. Are you there? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Bible says, "And he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, What would ye not watch with me 1 hour?" Okay, manatili tayo nakatayo at sumandali tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ng oras na ito ng katotohanan at buksan mo ang aming kain at pakinggan ang iyong tinig ko. Hindi mo yung munting lingkod na maging channel of blessing at sakali mong mayroong hadlang ako sa lanang ko pinapakagasa mo kami ng ganun dugo at dito mo yung munting lingkod na may pangaral sa pangyarihan ka ng Espiritu ang katotohanan na yung mga salita at abutin kami o Diyos sa gabing ito. Encourage kami na patuloy na maglaan kami ng panahon para sa kalangalan. Christ's name we pray. And thank you and be seated. Okay. Ating pagtutunan ng pansin sa gabi ko nito ay yung tinatawag na incentive to prayer. No? Ang mundong ito ay after, no? Mga kapatid sa bonuses, rewards, tsaka mga benepisyo, no? At madali mong pakilusin ang tao, no? Kapag mayroong pabuya, no? At madalas sinasabi natin, ano ba ang mayroon dyan para sa akin? Diba? Ang incentive is a promised reward that motivates action and fuels discipline when we feel tired. For example, tinangakuan natin yung ating anak, no? Anak, pagka on time kang umuwi ng bahay, meron kang reward meron akong reward para sa iyo. Siyempre, anak mo, didisiplinahin niya yung sarili niya. Hindi na siya magkagala, okay? Diretso na siya sa bahay. So, ganun din, no? Sa atin, mga kapatid, na bilang isang mananampalataya kay Kristo, yung pagpunta natin dito sa pagtitipon, o kaya yung araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, minsan nakakaligtaan natin yung halagahan ng panalangin na meron kasi siyang incentive or reward, no? Okay, balik tayo sa ating text, Matthew 26:40. Context nito sa Gethsemane, itong si Peter, pagod, kasama ng ilang mga alagad ay natutulog habang ang Panginoon ang nananalangin at ito yung isa sa masasabi nating this darkest hour, no? Struggle siya sa kanyang pananalangin. At tinanong niya sila, sabi, could you men not keep watch with me for 1 hour? Hindi niyo ba maibigay sa akin yung isang oras? Nalala ko nung isang gabi. Hindi ko alam bakit. Wala lang ko yung isip ko. Hindi na akong manalangin. Hanggang sa nakatulog na ako, nagising na ako ng umaga. Minsan lang nangyari sa akin. Parang, ewan ko ba? Hindi ako makakalangin. No? Nangyari na ba sa inyo? Yes. So, maraming Krisyano ngayon ay nagsasuffer katulad ng naranasan nila Apostol Peter na nakakaranas tayo ng spiritual fatigue to the point na we are unable to pray. Amen? At, pero alam niyo ba, we eagerly invest time where we see immediate result. Yun, ano? Mas ano kasi tayo, mga kapatid, no? Mas after tayo sa ano, yung gusto kagad natin, dahil by nature we are impatient, gusto natin mayroong immediate result. Di ba? Kasi nandoon ng incentive. Di ba? Pag ikaw nag-pray sa Panginoon, sinagot ka agad. So, gaganahan yung manalangin. Di ba? Yan. So, but, ito nga, we treat prayer like a boring chore because we forget its reward. Meron kasing pabuya. Amen? Minsan nakakaligtaan natin yun, ano nga. So, ang ating pagtutunan ng pansin sa gabing ito, why is prayer always worth your time? Kasi kanina doon sa text natin, napansin natin, di ba? Yung isang oras din yung may bigay sa akin. Sabi ng Panginoon dito. Di ba? Sa totoo lang,
Mahirap talaga manalangin. Very useful. No? Pero kung ito, makikita natin ngayon, sa gabing ito, yung bang, meron kasi incentive for people sa bawat panalangin natin. Na yun yung mag-fuel or mag-motivate sa atin na lagi at lagi tayo ay maglalaan ng panahon para sa panalangin. Kahit sakit na. Amen? Kung ma-realize natin na mayroong incentive. Okay, una, it keeps you connected to God. Yan. So dito, ang panalangin, it strengthens your relationship with Him and keeps you walking in His will. Totoo. Diba? Ang panalangin is more than asking, it is our communication to God. So katulad na lamang nung ginamit ng Panginoon na analogy sa John chapter 15, yung vine, diba? At ang subject natin is fruit bearing. At sabi ng Panginoon, kayo ang ako ang pulo, kayo ang mga sanga. So ibig sabihin, kung stay connected tayo sa Diyos, magiging Kristyano tayo. Amen? At hindi lang yun, mga kapatid, yung disconnection kasi is fatal, no? Sapagkat kung walang panalangin, ang ating espiritu ay pupupas, ano? And we rely on our human logic instead of divine. Yun ang tendency. Pag hindi tayo nanalangin, mag-rely tayo sa sarili natin. Okay? At ang hindi pa nanalangin ay, ano yan ay masasabi natin kayawan. Kasi din ninyo, obserbahan nyo yung mga sarili. Kapag hindi ka ayaw mong manalangin, alamin mo yung pinakakot nito, pride siya eh. Ayaw naman tayo mag-pray tayo. No? Pag mag-pray tayo isang tao, mahirap manalangin. Kasi ang panalangin ay expression ng kapakupabaan. Pagkilala sa ating kahinaan, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya natin pinapasa sa Kanya ating mga kabigatan sa buhay. Naniniwala na He will take care of all our needs. Amen? So, kailangan mga kapatid, no, treat natin ang prayer as a daily oxygen, not an emergency scapegoat. Kasi madalas, tayo na nangalangin pag mayroon ng crisis. Diba? Dapat i-treat natin siya parang oxygen. Diba? Pag walang oxygen, hindi ka mabubuhay sa bawat nakas. So, ganun natin dapat tinitreat ang panalangin. Ito ang survival, spiritual survival natin. Amen? Amen. Yan. Pangalawa, it brings God's power into your life. Doon sa Jeremiah 22:27, sinasabi doon na walang mahirap para sa atin. So historically, kung babalik tayong panahon na ito yung divided kingdom, Jerusalem and Judah, at ayun, napuno na ang Diyos. Kasi luma't matandang kasalanan nila yung kanilang pagsamba sa Diyos. At sabi ng Panginoon, dahil sinabi ng Panginoon, walang mahirap sa akin, ibig niya sabihin, pwede kong gamitin ang mga hindi mananampalataya para kastigurin kayo. Kaya sa inyong gulo. Kaya ginamit niya nun yung mga Babylonia. Diba? Sinakop sila ng Babylonia. Okay. Binaksak yung kanilang mga... Kasi yung mga ano nila, yung templo na sana para sa kay Yahweh ay pinalitan ng para kay Baal at magiging mga anak nila doon nila yung handog. Sabi ng Panginoon, hindi man sumagi sa isip ko yan, hindi ko man inutos sa kanila na gawin yan. Lilipuli ko na kayo, sabi ng Panginoon. So yun, mga kapatid, no, human effort has living. I mean, meron siyang hangganan. No? Kasi minsan sinusukat natin yung ating kakalitan. Kapag naubos na, saka pala tayo tatawag sa Diyos for emergency reason. Hindi gano'n ang panalangin. Bago pa mabuo, kung mangyari, kung ano mang gagawin ng tao yung atake sa ating buhay, meron na tayong tinatawag na precautionary measure. Meron na tayong protective power. Amen? Madalas sa atin, dahil nalikas sa atin na kulturang Pilipino, yung tinatawag na, hindi tayo katulad ng Amerikano na proactive. Ang minsan ng
pag may masamang nangyari sa kanila, natututo na sila doon at piniprevent na nila itong mangyari. Ay mga Pilipino, hindi, hinihintay muna natin mangyari bago tayo umigos. Likewise sa pananalangin, dapat ganoon. Kung may mga kabalisan sa buhay, pag-pray mo na. Para hindi na mabubuyan. Kasi the devil is taking advantage of that. Okay? So, yun. So, when we rely on talent, we get what talent can do. But when we pray, we get what God can do. So, parang ganito lang ito illustrate, no? Katulad ng isang bata na, ayun, pagod na sa nakabuhat ng isang mabigat na bagay, forgetting, no? Nakakalimutan na yung tatay niya nasa tabi niya lamang, waiting to be asked. Minsan ganun kalalagayan natin doon sa isang bata. Pinipilit natin buhatin yung isang bagay na mabigat. Samantalang nandyan lang naman ang ating Ama. Humihingi ka lang ng tulong. Nasa dulo nga lang ng bilang mo eh. Pero anong nangyayari? Bakit hindi natin minsan ito? Dumadating pa doon sa punto na emergency na sa kakapagkatawag. So parang ang nangyayari, ginagawa mo na lang ang Diyos ay ang tagapagligtas. Well, tagapagligtas din siya, pero nakalimutan natin, He's our representative. I mean, meron tayong obligasyon na sa ayon na stay connected with Him. So, isipin mo na lang yung mga katulad ng internet, di ba, naputulan ka dahil hindi ka nakapaya. So, kung nawalan ka ng internet connection, ano yung mawawala sa'yo? Marami. Sa panahon natin ngayon na nasa na tayo sa fast information technology, manilip behind ka po. Lalo-lalo na kung ang trabaho ay online. Kung walang ka ng work, walang ka ng kita. Kung walang ka ng kita, masishort ka financially. Yung communication mo makakat off. Di ba? So hindi mo nangyayari, walang balita mo ang nangyayari sa the world around you. Nagiging ignorante ka sa maraming bagay. Kasi ang communication is information technology yan. Tamang gamit lang ha. So isipin mo ganun, pag napunto ng connection mo sa Diyos, magiging ganun tayo. Magiging ignorante tayo sa kalooban ng Panginoon. Hello? Amen. Yeah. So kaya, stop carrying burden meant to be broken by divine. Huwag mo na bumante. Hayaan mo sa kanya ng Panginoon sa panalangin. Amen. Pangatlo, it brings peace in every season. Philippians chapter 4, 6-7. Alam natin ang context na ito, ha? Ano ito? Prison of vessels. Okay? Kahit saang o anumang panahon, actually, dito si Paul, nasa loob ng prison ako nagsusunod. And yet, sinasabi sa mga Philippian na, do not be anxious. Nakita niyo na? Ibig sabihin, wala sa ano yan eh. Wala sa circumstances mo. Hindi dahilan yun para maging malungkot ka. Hindi dahilan yun para mawalan ka ng pagkas. Hindi dahilan yun para maging hopeless or discouraged ka. Even Paul, di ba, nandun siya sa loob ng tula, yet nagpapalakas. Di ba? So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, na pag tayo stay connected with God, meron tayong inner peace na hindi nakadepende sa ating circumstances. Ito ay nakadepende sa maayos na komunikasyon at relasyon natin sa Diyos through prayer. Amen? Yeah. At pinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanan, He sustain your soul. May sinabi doon sa 50-22 ba ng Samson na He shall not suffer the righteous to be moved. Cast thy burden upon the Lord, and He shall not suffer the righteous to be moved. Kita mo, kaya bakit tayo move? Ito, may problema tayo kasi kung minsan, yung di natin na, bukas ito, yung continuation, di natin nababantayan yung ating mga art. Okay? Ay, nakakapasok ang tip. Na natin yan, di ba? Ngayon, yung mga, minsan, unaware tayo sa lahat ng, 5, 6 senses. How many senses do we have?
5'6". 5? 5'6". So, regardless, no ha? Minsan, quote unaware tayo at minsan ay nagiging familiar tayo sa mga bagay-bagay na in the long run, nagiging normal sa atin. Kaya, minsan kahit na, nagpatiwala ko na sa Diyos yung pero yung mind mo kasi, nakarehistro yun eh. Nagiging habit mo na yun. Kaya kahit sinasabi mo, pinagkatiwala mo siya, tingnan mo, nag-aalala ka pa rin. Bukas. Kaya kailangan tayong bantayan bukas. So yun, worry is a tip. Carrying your own anxiety is pride. Casting them on God is liberating humility. Yeah. So katulad ni Paul, no? Sabi ko nga, sumulat siya, do not be anxious, while chained in a dark Roman prison. His peace came from Christ, not his circumstances. Okay, so, kailangan ating patuloy na ipagkatiwala, ating mga chaos. No? Both small daily annoyances, may mga annoying things around us every day. Even yung mga little things, na pag sinabi din all, even yung i-ano mo sa gusto. Lagi ko sinasabi ang pinagmumulan ng malaki ay yung maliit, yung marami yung konti. Huwag mo sabihin maliit lang yan, I can manage it. Wow! Grabe yan ha. So yun no, at kahit yung mga massive crisis upon him today, ngayon na. So pagka, kahit na, while working, okay, busy ka sa trabaho mo, at kung meron kang sandali, maalala mo manalangin. Hindi ka tawag is full of the moment. So, na-stress ako dito, annoying itong thing na. Itong tao na ito, Lord, bigyan mo ako ng patience. So, muna. Huwag mo ipanalangin na i-deliver ka ng Diyos sa kahirap kasi. Hindi, ikaw na, kung magpalamot ka sa Diyos, pagpasensya ako ng tao. Diba? Yan. Okay, number 4, it builds spiritual strength. Ephesians 6:18, alam natin context nito, spiritual warfare. Another, prison epistle, it equips you to face battle, overcome temptation, it endure. Yan. So, napakahalaga ng panalangin, no? Nagbibigay siya ng, it builds spiritual strength. When we talk about spiritual strength, yan yung pakikiba ng spiritual na nakakapagod yun. Pag hindi mo pinagkatiwala sa Diyos yan, yung mga struggle na mayroon tayo, marami kasi tayo, may mga health issues tayo. Di ba? Financial. Kuminsan, yung relational, may problema tayo, katrabaho natin, di ba? O, minsan sa family may problema. Wala mga taong walang problema. 6 feet below the ground, wala ka ng problema. Amen? So, life is a struggle. Alam natin yan, ano? Kaya mahalaga na tayo ay laging nananalangin. So, we are in a daily spiritual war. Walking into the world without prayer is entering a battlefield naked and unarmed. Yan. Likewise, no? Ang mundong ito ay punong-puno ng pakikipahan. Ngayon, kung hindi ka prayerful, paano ka pumunta ba sa gera? Naked and unarmed ka. Ano mangyayari sa'yo doon? Casualty ka doon. Pag nagkabarilan, ikaw ang natatamaan. Bakit? Wala kang protection eh. O imagine, pag binato ka ng tao, di ba sabi ng Bible, dark, biblical na yan, sports eh. Tayo ang target, tayo ang bullseye ng kaaway. Tatargetin ka niya ng discouragement. O, doubt, fear. O, di na-paralyze ka na ngayon. Ikaw hindi ka protektado ng panalangin. So, miracle ka. Isang pin lang ang kailangan niya, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi marami. Iniinda mo lang agad. Ibig sabihin, nabutasan ka. Ano ibig sabihin? Nakaligtaan mo yung manalangin. Nakalimutan mo, may incentive ang prayer. Isa sa mga incentive ng prayer, yung it builds spiritual strength. Ang ibig sabihin nito, yung ating kalakasan ay nagmumula sa Panginoon at dumadalo siya through prayer. Amen. Hindi po sa mga sa ibang batas na nabuli ka, bago kabigyan. Therefore, mahalaga ang pananalangin.
bilang mo ng buhay ay pakikita. Sabi ng Bible, spiritual. Ang labanan. Hindi natin nakikita, pero ramdam natin, di ba? Ito yung labanan na hindi mo nakikita, pero ramdam mo. May stress, may takot, may discouragement. Di ba? May doubt. So, ito, alam natin, no, isa sa mga offensive weapon, itong tinatawag na lance of prayer, sibat of prayer. It is an offensive weapon meant to strike the enemy before they can get close to you. Kung ibig sabihin, alam nyo, kung pag-aaralan ninyo yung hukbo ng mga darkness, meron po silang organisado sila, meron silang mga katulad ng mga military, di ba? Meron silang mga meeting na strategy, okay, kung paano. May mga demon na nakatoka sa iyo. Hindi yung nagre-report sa'yo. So, binubuo nila yung strategy paano yung kaligtasan mo, alam nila, hindi nila makuha sa'yo. Pero inaano nila yung Achilles heel mo. Ito pa pupunta. Ngayon, ang kahalagahan nitong panalangin, bago mabuo yung plano nila laban sa'yo, tinatwart mo yung panalangin. Meron siyang protective power. So kung nakikita mo yung incentive ng prayer mo, hindi mo hayaan. Even yung single moment, hindi ka makakalang kung alam mo kung gaano tayo ka-vulnerable, gaano ka-risky, gaano ka makapanganib ang buhay na ito. Marami. Yung mga nagpapatayan, sino nagsasuggest na nag-i-inject ng evil suggestion siya? Hindi mo siya eh. Sa politik, nag-i-infiltrate nila yan. Religion lahat. Tao at magnanakaw. Diba? Napakadibigan ko. So use prayer as a protective and offensive shield to guard your heart. Yun. Bukas na naman yung heart talaga. Mababanggit yan. Continue. Okay. Panghuli, it impacts others for eternity. 1 Timothy 2:1-2. So dito, ito yung your prayers can change lives, churches, and nations. Alam niyo ba yun? Grabe, no? The greatest, incentive to prayer is ito nga yung tinatawag na ito ba yung intercessory prayer? Come to think of it, nandun na tayo sa langit. How about yung mga tao na ipinanalangin mo na tigtas? How about yung mga taong pinanaligtas mo na pinagaling ng Diyos sa ilang karamdaman? How about yung bansa na ipinanalangin mo nagkaroon ng revival? Come to think of it. Paano ang lakas sa mga? Kung nauunawaan mo yung kapangyarihan ng intercession prayer, it can change the life of an individual, the churches, a nation. Napakahalaga. Kaya ang problema natin, a selfless prayer limit the kingdom. God position us, no? Nilalagay tayo intercession to catalyst. Pag sinabing catalyst, pinabibilis ng salvation, healing, and revival. Pinabibilis na. Tayo, nag-aspire tayo ng mabuting bagay para sa ibang tao. Lalo na sa mga malapit sa buhay. Pero kung gusto natin mangyari, ang pinakamabilis siya ang panalangin. Gusto mo ma-revive siya? Gusto mo maligtas sila? Gusto mo ma-revive ang church? Get down on your knees and pray. Alam niyo, history shows every great spiritual revival started not with clever marketing but with ordinary people on their knees. Alam niyo ba yan? Kung magpapasa kayo sa history, mga taong naging prayerful, mga missionary, hindi ka ma-revive, dalagi ka na sabihin natin na lagi ka sa mga fellowship, ma-revive ka
ang pinakamalakas. Ang revival nagsisimula tayo sa ating panalangin. Tanda natin, communication natin yan. Saan, di ba? By way of prayer, kinukonfess mo yung kasalanan mo sa Diyos, nagsisimula yun. Di ba? Kapag ikaw nagsusuko ng buhay, through prayer, sinasabi mo sa Diyos. Pag nagpapasalamat ka sa Panginoon, through prayer. Pag ikaw sumasamba sa Diyos, through prayer. Lahat talaga dadaan sa panalangin eh. Kasi huwag natin limitahan ng panalangin sa, ay, ang panalangin, paghingi lang yan. No. Pag sinabi communication, lahat yan, worship, praises, thanksgiving, okay? Even yung confession ng mga kasalanan natin, dadaan yan doon, through praying. So ngayon, nakikita nyo na, di ba? Kung gaano yung, ano yung incentive ng panalangin. So yun, no? Intercede intentionally for your family, church, and nation. So therefore, mga kapatid, prayer is never a waste of time. It is our lifeline, armor, and greatest legacy. Bigat ng legacy hanggang eternity. Bakit? Doon mo na malalaman kung ano naging resulta ng pinanalangin ng panalangin. Nagkita-kita kayo din. Idol. Amen? So this means when Jesus asked, "Would you not watch with me?" He was not trying to steal our time. He was trying to save our soul from the coming trials. Yun eh. Iligtas ka ng Panginoon. Kaya ngayon, ininikayat mo na namin. Alam niya may threat na binubuo ng estrategiya. Ang power of darkness. Hindi naman tayo kasi pwede pinipin. Isa sa mga incentive yun, ikaw work na para sa akin ngayon. Huwag ko nang hintayin under attack ka na. Bupong-bupo ka na, defeated ko na. Sing up ka na. Well, ang Diyos makikinig ka. Pero ang wise, bago pa matingin ko, manalangin na tayo. So yun mga kapatid, do not wait for a crisis to build a prayer life. Invest time in prayer. Again, I should say, time invested in prayer is never wasted. Yan po ang mensahe ng Diyos. Nagabing ito, God alone be the greatest glory. Amen.